para po sa akin, sobrang laki po ng tulong po nang dumating yung SG Farm sa Barangay Cablon. Isa po akong napalad na nakuha po ako. Pero wala akong tinapusan, pero napakalaki opportunity po na binigay sa akin bilang isang babae. Gusto ko na siguro mag-stop para magpakalayo-layo. Pinapili po ako ng partner ko, trabaho ba or siya daw. I'm Princess Gentilo, taga Barangay Cablon. Ang buhay ko po na hindi pa ako nakapasok sa SG Farm. Isa po kaming farmers, tapos nag-harvest po lang ng mais, kape. Yan lang po ang pamumuhay po namin, sir. Yung kape po, yung kapihan po kasi namin, sir, bali naiwan niya ng mga magulang namin na namatay. Bali sarili din namin yan siya. Diyan yung kinukuha namin yung kabuhayan namin, ginagawang kape na native, yung ginakape namin araw-araw, ginapagaling lang po para hindi na rin po kami bumibili ng kape. Konsumo lang din po namin, sir. Pero yung dumating po yung SG Farm, sir, malaking pagbabago po para sa akin. Kasi yung nagpili sila ng Blaan Dancer, isa po akong napalad na napili. Yung nagsimula po ako ng Blaan Dancer, malaki pong pagbabago po sa akin. Kasi yung pumasok po kami, may tips po din kasi kami niyan. Hindi na po yan pinakikialaman. Bali sa amin na din po yun. Malaking tulong po sa amin sa pang-araw-araw. Maliban pa po sa ginasweldo ng company sa amin. Kumpara po sa akin, sobrang laki po ng tulong po nang dumating yung SG Farm sa Barangay Cablon. Isa po akong napalad na nakuha po ako. Nag-start po yung SG Farm 2020 po, November 18. Ang pag-open din po ng SG Farm, yun din po ang pag-start ko bilang Blaan Tribal Dancer po. Nagsayaw po ako ng almost 4 years. Yung yung Euphoria, gi-assign po ako dito. Naghawak po ako ng mga tao, sir. Yung gina-start pa lang po yung Euphoria, andito na po ako hanggang sa nag-open po. Malaking pasasalamat ko po kasi wala po akong tinapusan, pero sobrang laking blessing po sa akin kasi napili ako bilang manager po dito sa Euphoria. Sobrang laki po ng opportunity na binigay sa akin. Kaya yun po, malaking papasalamat po ako kasi kung sa akin, sobrang blessed po ako kasi isa akong lumad na napili. Pero wala akong tinapusan, pero napakalaki opportunity po na binigay sa akin bilang isang babae. Pinakamahirap na napagdaanan ko po, sir, na pinapili po ako ng partner ko, trabaho ba or siya daw. Pero mas pinili ko po yung trabaho kasi sinabi ko sa sarili ko, kung kaya niya akong suportahan, dapat sinuportahan niya kung ano ang narating ko. Hindi lang yung pang sarili niya lang po. Kaya malaking pasasalamat ko kasi hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Yung sa amin ng partner ko, kung sabihin ko malaking epekto, malaki pong epekto sa akin. Pero hindi po ako nagpatinag sa nangyari sa amin. Mas pinili ko pa rin, nakatayo pa rin ako. Pinakita ko sa kanya na kaya ko. Kahit wala siya, kaya ko pa rin tumayo bilang isang babae. Gusto ko na siguro mag-stop para magpakalayo-layo, para makalimot. Pero iniisip ko, ba't pa ako lalayo? Nandito naman ito. Nagsakripisyo na ako, ipagpatuloy ko na lang to. Para po sa akin, ang nagtulak sa anak ko. Kasi yung anak ko,
gusto ko siyang makatapos ng pag-aaral. Kahit ako lang isa, itataguyod ko siya kahit mag-isa lang po ako hanggang sa makatapos siya. Nag-share po ako kay Ma'am Han na, Ma'am, naapektuhan talaga yung trabaho ko dahil sa ganito. Naghiwalay kami ng partner ko. Ang sagot niya sa akin, kung mahal ka niya at kung nakakaintindi siya, hindi ka niya iiwan, suportahan ka. Doon po ako nagkuha ng lakas. Mas kailangan ko ng trabaho, mas kailangan kong tumayo na ako lang, nawala siya. Yun po ang isang nagpapalakas ng loob ko. Tsaka yung sa mga katrabaho ko po, sir, sobrang support po sila sa akin. Lalong-lalo po yung mga tao na hinahawakan. Kasi sabihin nila, ma'am, huwag kang susuko, kaya mo yan. Doon din po isa na hindi po ako nagpapatinag kahit anong pagsubok. Sa totoo lang ako, hindi pa talaga ako nakamove on, pero pinipilit ko. Siya, may bago na siyang kasama. Pero sabi ko, siguro nga, may plano ang Diyos para sa akin. Sabi nga nila, kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Maghintay ako kung sino yung para sa akin. At saka masaya na din po ako kung saan man siya ngayon at kung sino man nakakasama niya ngayon. Magiging masaya na rin po ako sa kanya, para sa kanya. Pagbabago po sa buhay ko, sir, una-una sa Diyos po. Kailangan, kung may Diyos tayo, alam natin kung anong direksyon po ng buhay natin. Kasi kung wala po tayong Diyos, tapos wala po yung mga tao sa paligid natin, yung nakakausap natin, lalong-lalo na yun sa mga katrabaho, nagbibigay ng advice sa boss. Sobrang blessed po ako, sir, kasi nandyan sila para sa akin. Malaking pagbabago po. Kahit nasabihin ko hindi ko na kaya, pero nandyan sila. Walang imposible, kaya mo yan. Kaya yun, hanggang ngayon, nandito pa rin po ako. Nakatayo pa rin po. Kung ako po yung tanungin, sir, sobrang blessing. Dili lang siya saya, blessing po talaga. Nakakatulong pa ako sa pamilya ko, sa sarili ko. Saka nakapagbuo ka din po ng pangarap na kahit dati hindi mo kaya, sabihin mo, kasi wala kang trabaho eh. Pero ngayon, sabihin mo, mangarap na ako kasi kaya ko na, kasi may trabaho ko, nakakasweldo ka ng tama. Tapos nakukuha mo kung ano yung gusto mo. Kasi iniisip mo, pinaghirapan ko to, kaya malaking opportunity po talaga sa akin na naging bahagi po ako ng SG Farm. Bilang isang babae, sir, at saka isang Blaan tribe, kinukuha ko po yung lakas ko sa pamilya ko, sa mga katrabaho ko, lalong-lalo po sa Diyos. Pangarap ko po, para lang una-una lang po sa anak ko na makatapos na siyang pag-aaral. Yan lang po pinakamalaking pangarap ko. Tapos matulungan ko lang din po yung mama ko kasi matanda na po kasi siya. Tapos nagtrabaho pa din yan siya sa pinyahan, sir. Nag-harvest din ng pinya, panggabi. Tinitignan ko lang siya, tapos kahirap ba yan, may edad ka na, tapos magpuyat ka pa. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng lakas, bigyan mo ako ng para makatagal pa ako sa trabaho ko. Kaya sabi ko nga, wala naman imposible kung gumagawa tayo ng mabuti. Kasi hindi naman siguro tayo magtagal sa isang company kung hindi tayo gumagawa ng mabuti. Kasi diyan man tinitignan yan kahit saan tayo pupunta. Kung masama ang ginagawa natin, hindi talaga tayo magtatagal. Dapat marunong tayo magpahalaga. Lalong-lalo na po pag binigyan tayo ng opportunity, dapat pahalagahan po natin, lalong-lalo na sa trabaho. Kasi sa panahon ngayon, sir, napakahirap po maghanap ng trabaho. At saka pagkatiwalaan ka. Dapat kaya huwag mo sisirain kung anong tiwala na binigay sa'yo. Sa mga taong sinasabing walang pag-asa, tapos yung sinasabing hindi ko na kaya, hindi totoo yun. Kasi pag sinabi natin hindi natin kaya, yan lang kasi nasa isip natin, hindi natin kaya. Pero pag iniisip natin, kaya talaga natin yan. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Isipin natin, kaya mong tumayo, kahit lugmok ka na, tatayo ka pa rin. Kayang-kaya mo yan. Bilang isang babae, para sa akin, dapat pakita natin, hindi lang ang lalaki ang may karapatan. Tayo din na mga babae, kailangan pakita din natin na kaya na tumayo sa sarili nating paa. May lalaki man sa buhay natin o wala, panindigan na natin kung anong kakayanan natin bilang isang babae.